Isang bahay ng pamilya ang nasunog, ngunit yun pa lang ang simula. Bakit niya Nabi inuutos na manatili kami sa kwarto? Pero siya di ko alam kung gusto ba niya kami masunog o ano. Sa loob ng bahay, natagpuan ng mga bumbero ang ilang bata, ngunit may ilan na hindi na nakalitas. At ang babaeng inaakusahan na gumawa ng karumal-dumal na krimen ay siya mismong tao na dapat sana ay nagpoprotekta sa mga batang ito. Ano ang nakatakot sa'yo? Kapag dapat sana. Hawa ko sana. Kapag dapat sana, hawa ko ang kutsilyo. Nabunot ba siya ng kutsilyo ngayon? Hindi ko alam. Siya, binunutan niya ng kutsilyo ang sanggol. Pero wala siyang ibang binunutan ng kutsilyo. Pero sa batang ito, tingin ko ginawa niya. Ginawa niya at nung sinabi ko, papatayin niya lahat ng iba pa, pati na rin ang kaibigan niya. May mga babalang palatandaan ba? Napigilan kaya ito? Okay naman ito, sandali, hanggang parang Kamakailan lang masasabi ko. ako yon nung naghanap siya sa bunso niya. Sa episode na ito, susuriin natin ang isang balungkot na trahedya ng pamilya sa Georgia at ang mga tanong kung bakit nagawa ng isang ina ang hindi maiisip. Kaya, tanong. Alam mo, bakit buhay pa siya? Ibig ko sabihin, balak mo pa ba makasama siya? Welcome sa episode ng Female Criminals. Ako si Elizabeth Milner. Paulding County, Georgia. Dito natin ipakikilala ang babaeng kriminal ngayong linggo, si Darlene Brister. Ipinanganak si Darlene noong 1982. Hindi natin alam ang marami tungkol sa kanyang paglaki. Pero alam natin na noong 2002, nagpakasal siya sa isang lalaking nadangalang Ricky Brister. Sa mahigit 17 taon nilang pagsasama bilang mag-asawa, nagkaroon sila ng 7 anak. Noong 2022, sina Darlene at Ricky ay magulang ng 16, 14, 11, at 9 na taong gulang na mga bata. 5 taong gulang, 3 taong gulang. At ang kanilang bunso, 9 na buwan pa lamang. Sa tingin ng iba, isa lang silang pamilyang may 9 na miyembro. Ngunit may nakakaalam ba talaga kung ano ang nangyayari sa likod ng mga saradong pinto na kanilang mga kapitbahay? Sa tahanan ng mga Brister, may di inaasahang pangyayari. Ilang sandali bago mag-alas 9:30 ng gabi, noong Hunyo 24, 2022, nakatanggap ang sentro ng 911 ng Paulding County ng tawag tungkol sa sunog at kaguluhan sa loob ng bahay sa Woodwind Drive. Agad na rumesponde ang mga bumbero sa address kung saan natagpuan nilang naglalagablab sa apoy ang bahay ng pamilya Brister at may mga batang na-trap sa loob. Nakakatakot ang eksenang ito. Kwento ng mga kapitbahay, tumalon mula ikalawang palapag na bintana ang 2 bata para makatakas. Nakipaglaban ang bumbero sa apoy at nang makontrol nila ang sunog, nadadubre nila ang mas nakapanlulumong eksena kaysa sa mismong sunog. Isang 3 taong gulang na bata at isang 9 na buwang sanggol ang idineklarang patay sa lugar. Isang 11 taong gulang, 9 na taong gulang at 5 taong gulang ang agad na dinala sa ospital. Ngunit ang 5 taong gulang na batang Brister ay tuluyang namatay dahil sa mga tinamong sugat nito. 3 tao lang ang litas na nakalabas ng bahay. Ang 16 na taong gulang na Brister, 14 na taong gulang at si Darlene Brister. Nalaman ng mga detektiv na wala si Ricky Brister, asawa ni Darlene, sa bahay noong sunog. Nalaman din nila na hindi nasawi sa sunog ang 3 anak ng mga Brister na may edad 5 taon, 3 taon at 9 na buwan. Namatay sila dahil sa mga sugat na natamo nila mula sa pagkakasaksak. Iniulat na sinabi ng mga teenager na Brister sa mga pulis sa lugar na kilala nila kung sino ang umatake. Ang ina nila, si Darlene. Natagpuan ng mga pulis si Darlene na nasa loob pa rin ng ari-arian at isinailalim siya sa kustodya. Paano naging tahanan ng matinding trahedya ang bahay na puno ng 7 bata? Ano kaya ang nagtulak sa isang ina gawin yun sa sarili niyang mga anak? Habang nasa kustodiya si Darlene, bumalik ang mga investigador sa kapitbahayan kinaumagahan para humanap ng mga sagot. Hi, pasensya na kung istorbo ako. Alam ko na maaga pa. Nasa bahay ka ba kagabi? Nung nangyari ang lahat ng iyon, pwede ka bang magbigay ng pahayag? May naisulat na akong payag. Nakapaganggulat ka na ng pahayag? Oo. Ako at kapitbahay ko, kasi sinundo niya ako nung dumating ang babae, palabas ng bintana. Ang kapitbahay na ito ay hindi nakatira ng masyado malayo sa mga Brister. Sabi niya, napansin niya ang mga palatandaan ng tensyon isang araw bago ang trahedya. Mga sandaling sa pagbalik tanaw ay nagibang kahulugan. Ganito kasi, ako yan na medyo alam ko ng tungkol sa lalaki. Tatay, ibig kong sabihin, Pupunta siya dito at kakausapin ko minsan. Pero ikaw, hindi ko siya ganun kakilala. Alam ko nung linggo ng umaga, nasa labas ako, uminom ng kape. Inimpakin niya ang lahat ng gamit niya, pati damit at sapatos. Ipinapon niya sa driveway ang car seat ng sanggol at stroller. Galing yata sa minivan, tapos tinalabas at tinalagay niya lahat ng gamit niya. At napansin ko na wala siya buong linggo. Hindi siya nandito buong linggo. Bihira yon kasi hindi naman sila nagtatrabaho. Madalas talaga silang nandun. Wala sa kanilang dalawa ang nagtatrabaho.
Alam ko, nandun sila buong araw-araw. Kaya naisip ko, alam mo, at sa tingin ko bandang Disyembre yon, pero baka mali ako ron. Tinawag ang mga pulis at dinala siya. Pagkatapos, pumunta siya kinagabihan o kinabukasan at ipinaliwanag sa amin ang nangyayari at sinabi na may hawak daw siyang kutsilyo o kung ano man at tinakot na papatayin silang lahat at mga ganung bagay. Sabi ko, grabe. At sinabi niya na kaya dinala siya ng mga pulis kasi ipapa-evaluate daw siya o kung ano man. Ooh. At Alam mo, ilang araw lang bumalik na siya. narinig mo na ba silang nagtatalo? Oo, syempre, pero hindi ito basta-basta. Masasabi ko na, pero maririnig mo silang nagtatalo. Pabalik-balik, alam mo yun. Pero hindi naman yung malalakas na pagsara o alam mo yun, walang pagbabasag ng gamit o pagmumura or mga ganun, alam mo yun. Pero maririnig mo sila, alam mo yun. Nag-argumento, alam mo yun, hindi naman madalas, pero narinig ko sila. Karaniwan ang di pagkakaunawaan sa pamilya. Pero matapos magsalita ang kapitbahay sa mga investigador, mapapaisip ka, noon pa ba may mga palatandaan? Pagkalipas ng 2 araw, bumalik ang mga detektib sa kapitbahayan. Bagamat sinasabing tahimik at hindi pala usap ang pamilyang Brister, may mga kapitbahay na may ibang salaysay. May alam ka bang anumang pagtatalo o anumang alitan sa loob ng bahay? Karahasan, Kilala siya ng pang-abuso lahat sa sa loob amin. ng tahanan na nangyayari Alam ko, sa loob ng tahanan. Pag uwi niya, kailangan siyang ilabas dahil tilangga niyang patayin lahat. Mga bandang Oktubre o Nobyembre, ano yun nung panahon. Kailan ito nangyari? Noong Oktubre nakaraang taon. Oktubre noong nakaraang taon. Nawala siya ng mga 2 buwan. Mga 2 buwan, parang gano'n. At pumalik siya. Bugbog na bugbog siya, pero mas magaan na ang pakiramdam niya. Tapos ito, nakaraan. Sabado, hindi ngayong Sabado. Sama siya. Bago yon, nagkaroon sila ng pagtatalo. Ayun, nagkaroon na naman sila ng pagtatalo. At sinabi niyang gagawin na ulit ang parehong bagay. Papatayin daw niya siya. Si Darlene Brister ang tinutukoy ng kapitbahay na siya. Nang malaman nila ang mga paratang, agad nag-iba ang tingin nila sa kanya. Ikaw mismo, may nakita ka ba nung nangyari ang insidente? Oo, at hindi rin. Nasa likod bahay pa na si nanay, hindi ko alam. Buong oras, nakatayo kami roon mismo sa bakod sa likod ng bahay ng kapitbahay ko. Pero pala, nasa likod bahay din ng nanay. Hindi namin alam to hanggang sa pinautusan siya ng pulis na humiga o itaas ang kamay niya. Mga ganon. Sige, ano nakita mo bago yon? Parang noong nagsimula ang lahat. Wala akong nakita bago yon. Sige. Oo, kung pwede mo kaming bigyan ng pahayag bilang saksi sa ugali niya sa mga bata, tulad ng nabanggit mo at nakita mo. Hindi rin makakatulong yan sa kanya, 'di ba? Kasi kailangan niya talagang nandoon. Oo, hindi yung makakatulong sa kanya. Sinasabi lang namin kung ano siya dati at kung ano siya ngayon. Oo, Helos, eksakto lang sa sinabi mo. Sinabi sa amin, para lang ipakita sa korte na, alam mo, kung paano napansin ng kapitbahay ang kilos niya noon kasama pamilya. Oo, talagang, hindi ko talaga alam kung talagang, sa totoo lang, akala ko sinaniban siya or kung ano man. Talagang nagbago siya ng todo para siyang nabaliw o kung ano man. Alam kong homeschooled siya at nagdadalawang isip, pero mental breakdown yun, hindi yung ginawa niya. Na yon. Ang mga kapitbahay ay makakapagsalita lang basta nakita nila mula sa labas. May isang tao na mas nakakakilala kay Darlene kaysa kaninuman. Ang kanyang asawa, Ricky Brister. Meron ka bang pastor o sino man na maaari mong makausap o mapagsabihan? Ibig ko sabihin, hindi naman kailangang pastor. Ginagamit ko lang ang cellphone ko. Yun ang ginagamit ko. Dati, pero hindi naman mahalaga yun. Kailangan ko magsalita. Kailangan ko makipag-usap sa isang tao. Si? Ako? Ayoko lang talagang nandoon. Hindi ko kaya. Magbigay. Ng mas maraming pansin. Sa'yo, may nakuha tayo dito. Hindi pupunta dun ang pamilya ko. Pero may mga anak ka pa rin na nandito. Gagawin ko.
Kailangan mo din OP, ha? Ilabas mo na yan bago sila pumasok. Kasi kakailanganin namin na magpakatatag ka. Oo. Sige, kaya mo yan, di ba? Kaya ako to. I can't do it. Nakatuon ng mga detektib kay Ricky, hindi dahil siya'y suspect, kundi dahil siya lang makakatulong sa kanila maintindihan ang nangyari bago ang gabing iyon. Ayon kay Ricky, matagal na nagsisikap ang pamilya nilang makaahon sa hirap. Saan ka nagtatrabaho? Wala akong trabaho ngayon. Gaano ka nakatagal walang trabaho? Wala na akong trabaho simula noong nagsimula ang pandemya. Simula pa noong COVID noong 2020. Anong ginawa mo bago mag-2020? Nagtatrabaho ako noon sa Dollar General. Pagdating sa suporta, anong suporta ang natatanggap ng pamilya ng ama ngayon? Ang ginawa namin noon ay kinukuha namin, alam mo, gaya ng taon ng income tax na natatanggap namin. Hindi namin ito ginagastos sa luho, kundi pambayad ng lahat ng bayarin sa buong taon. Sige, nasa Section 8 na kami. Section 8 ang nagbayad ng buong singil. Noon, tumatanggap kami ng food stamp mula sa gobyerno. Yun na yun. Okay naman siya noon. Tama ilan lang. Masasabi kong okay pa noon na ipanganak niya ang bunso namin. Sa huli, ako. Hindi ko talaga alam na may major depression pala siya. Na-diagnose siya noon pero nagkaroon din siya ng postpartum depression. Kaya, at pagkatapos noon, may psychiatrist siya. Kaya kami, parang halos nag-aaway na kami. Kung parang kada ibang araw, minsan umaabot pa ng 1 linggo na walang away. Tapos, alam mo yon, siya, parang hindi niya kailanman inaako ang responsibilidad sa mga ginawa niya. Kaya doon na kami kumuha ng counselor. Tandaan, nalaman ng mga investigador mula sa mga kapitbahay ang naunang insidente kung saan di umani kinuha si Darlene sa bahay ng pamilya. Ilang buwan bago ang sunog yung nangyari. Ibig sabihin, sandali lang matapos yung mga anak sa ikapitong anak niya. Kaya iniisip ng mga investigador kung postpartum depression ang sanhi ng pagpatay at sunog. May tanong ako. Tinitingnan namin ang records mo at nakita namin na may record ka ng pagmamalupit sa bata. Kaya, ikwento mo sa akin tungkol doon. Yung ba yung panahon na pumasok ang anak niya? Mga 25 na siya ngayon, mga gano'n ang edad niya. Oo, mga 25 na siya ngayon. Alam mo yun. At parang wala siyang disiplina sa buhay niya. Alam mo yun, siya at yung nanay niya ay galing sa parehong lugar. Hindi niya kilala ang nanay niya, kaya palaboy-laboy sila kung saan-saan. Kaya sa unang ilang taon, alam mo, hindi ko talaga siya pinapalo o inaawakan ng ganon. Dahil naniniwala ako na dapat makilala mo muna ang bata bago mo siya disiplinahin o gawin ang kahit ano pang ganon. At ako ay isang Kristiyano, kaya naniniwala ako sa pagpalo. Pero halimbawa, pupunta siya sa paaralan at may sasabihin siya. Alam mo na kung paano ang mga bata. Sasabihin niya na hindi niya gagawin ang gawain niya o ganon. At kaya kung napalo siya, hindi niya ito nagustuhan. Kaya sasabihin niya sa mga counselor at kailangan nilang dumaan sa isang proseso. Ngayon, tuwing lalabas sila, parang, sige, alam mo, hindi naman siguro ito tatagal. Baka mga 3 buwan lang kami dito or ganon. Kaya, tanong. Yung asawa mo, buhay pa siya. Ibig kong sabihin, balak mo pa bang makasama siya? Ako, hindi ko alam. Kailangan niya ng tulong. Ako,
Mahal ko siya, pero kailangan niya ng tulong. Hindi ko kaya. Hindi niya iniinom ang gamot niya. Kaya hindi ko alam kung anong gagawin ko sa sitwasyon na yun sa totoo lang. Sige. Hindi pa ako nakakapagdesisyon. Mahal ko siya, pero ayon sa Biblia, hanggang kamatayan lang ang pagsasama at hindi pa siya patay. Naniniwala ako sundin ang Biblia, pero mahirap talaga ito. Hindi ko sinasabi. Siguro. Kaya siguro. Iniisip mo ay diborsyo. Yung ba iniisip mo sa iyo? Hindi naman. Iniisip ko lang na ibig kong sabihin sa makasama siya ay pagkatapos mo at ng mga bata, kapag siya, naririnig ko kung makalabas siya, mananatili ka bang kasama niya? Hindi. Sa tingin ko sa sitwasyong yon, kung makalabas siya, hindi ko alam siya. Kailangan niyang maging hindi kami pwede manatiling kasama niya. Dahil hindi siya sapat na matatag. Hindi ko kaya. Hindi siya sapat na matatag. Kasi siya ang may hawak ng Section 8. At doon siya nagkaroon ng pagkakataon na palaging paalisin ako. Kaya, at isa yon sa mga dahilan kung bakit kinailangan kong tumuloy muna sa nanay ko. Alam mo, kaya kailangan ko nang makalimot dito. At ako mismo, gusto ko sana magkaroon. Alam mo, para nang mabisita ako siya or kahit paano, kahit sandali lang. Pero kung siya kaya. Kaya hindi na namin kailangan maging paglipat lang, siguraduhin nasa tamang pag-iisip siya. Siya ay matatag ang pag-iisip bago ko payagan na mangyari yon. At ako, dahil hindi ito pwedeng mangyari, hindi. Isang piraso lang ng palaisipan ang pananaw ni Ricky. Interesado ring makarinig ang mga detektib mula sa iba pang miyembro ng pamilya. Palagi silang may malalaking problema. Sa simula, param. Isang kuto. Panayam ng pulis kay Kaylee Hill, hipag ni Darlene. Kahit may paratang kay Darlene, hindi niya tinatago ang damdamin niya kay Ricky. Yun ang masasabi ko, may sarili siyang uri ng relihiyon. Isa siyang narsisista. Hindi ko maipaliwanag, pero nang ikuwento ko sa medical staff, sabi niya, narsisista yan. Kaya sinabi ko rin sa kanila, narsisista yan. Isa siyang narsisista. Sa tingin niya, hindi siya kailanman pwedeng magkamali sa kahit ano at kailangan niyang siya ang may kontrol. Lahat ng sinasabi niya ay mapaglinlang. Nang ipinamanak niya si Donovan, mag-isa siyang pumunta sa ospital. Wala siyang kasama. Hindi ko rin alam kung nakita pa siya ni Barbara nung nanganak siya. Nung nasa ospital siya, pero sa pagkakaalam ko, wala talagang kasama sa kanya. Kaya nung nakauwi na siya, kailangan na naman niya magluto, maglinis, at mag-alaga. O habang wala siyang kasama. Sabi ni Ricky, kailangan niyo manatili kasama mga bata. Kaya nanganak siya mag-isa at nalaman lang namin pagkatapos. At pagkatapos, ganun din ang nangyari kay. Sa sanggol nung araw ng bond. Nauwi siya sa papunta sa ospital mag-isa. At nanganak siya. Sa pagkakataong ito, hindi siya nagpadali. Nainis si Ricky at ito ang sinabi niya sa akin. Nainis si Ricky sa pagpapatali niya ng mga tubo, lalo na dahil sa sanggol na ito. Nagkaroon ng medical na problema. Hindi ko alam kung nagkaroon siya ng matinding pagdurog o may nangyari na kinailangan nilang gumawa ng dagdag na medical na pag-aalaga. O kung ano man. Basta at nagpatali siya at isa sa mga doktor ay lalaki. Yung doktor na tumutulong at nagliligtas sa kanya sa pagdurugo, ay siya rin nagliligtas ng buhay niya. Lalaki siya. At sinabi sa akin ni Darlene na nagalit si Ricky dahil lalaki ang doktor. At ako, sabi ko kay Darlene, baby,
Malapit ka na mamatay. Wala kaming pakialam kung sino ang darating para iligtas ka. Kailangan mo mailigtas. Nagkwento si Kaylee ng detalye tungkol sa mga anak ni Darlene at binanggit na may ilang bagay siyang ikinabahala batay sa obserbasyon niya. Nasa larangan ako ng edukasyon at katatapos ko lang sa panunukulan bilang punong guro at nagtatrabaho ako sa Human Resources at ako ang humahawak ng Title IX kaya tungkol ito sa diskriminasyon sa kasarian at sexual harassment. Yan ang ginagawa ko araw-araw. Kaya sa. Dahil sa papel na yun, nag-alala talaga ako dahil lahat ng mga bata ay may kanya-kanyang paraan ng pagsasalita. May issues sa pagsasalita at wika. Lahat ng kanilang pananalita ay malabo at hindi klaro. Hindi tamang pambigkas. Kaya masasabi mo na parang hindi talaga nagkaroon ng pagkakataon ang mga batang ito na makipag-usap sa iba bukod sa kanila. Sa kanilang bahay kasi alam mo, yung pakikisalamuha sa ibang tao ang tumutulong sa'yo na oo. Para ma-develop ang iyong pagsasalita. Ang dahilan kung bakit wala na akong probinsyana, punto ko ay dahil lumalabas ka at nakikipag-usap ka sa ibang tao at nag-a-adjust ka. Kaya masasabi mong wala silang ganoong pagkakataon, wala silang ganoong access. Mataas ang kanilang pagkabalisa. Sobrang mahiyain. Napakabutiin ng ina. Naglaan siya ng oras at mahal sa mga anak ko. Pinayagan ko rin siyang makasama sila ng mag-isa. Sa palagay mo ba kung alam ko ang gagawin niya nung Biyernes, papayagan ko siyang lumapit sa mga anak ko? Napakabuti niya bilang tiyahin. Malapit siya sa kanila. Gumagawa ng art project kasama ang mga anak ko at mga anak niya. Walang sinumang nag-isip na ganito itong mangyayari. Nandito sana ako. Bumaba sana ako dito at kinuha siya at ako mismo ang nagdala sa kanya sa ospital. Pero talagang nararamdaman ko at hindi ito tama. Pero sa psychotic break na yon, pakiramdam ko ay sinusubukan niyang tumakas. Sa tingin ko, hindi niya plano makaligtas. Di ko alam, sabi nila nasa likurang beranda siya. Tiyak, uupo lang siya roon hanggang lamunin ng apoy. Kasi yung Darlene na kilala ko at yung Darlene na nakita ko ay mapaypa. Kasi naghihintay kami. Parang handa na ako mag-CPR. Sinusubukan nila. Alam mo yon, tumalag. Pero pinakain, binihisan, at minahan niya sila kahit nasa sobrang mahigpit na kapaligiran. Sa lahat ng interogasyon, may tanong kung ito ay biglaang nangyari o matagal ng pinlano. Nang imi-interview ng mga detektive si Vicky, ang nanay ni Ricky Brister, may lumitaw na nakakagulat na detalye. Pwede ko bang ikwento ang sinabi ng lola ko sa akin? At iyon, hindi ko kaling kamakailan lang yon. Hindi para yun sa kanilang lahat. Bago yon para sa kanilang lahat. Sige. Nagbigay siya ng mga tableta sa kanila noong umaga. Tingnan mo, pampatulog na tableta. Hindi uminom ang mga babae, isa lang ang uminom. Tulog sila. Yung isang Dante at yung isa pa na pumasok, yun ang sinabi ng... Yan ang sabi ng anak ko. At kung pag-iisipan ko ito, minsan mahirap itong sabihin, paumanhin, para balikan ito. Naiintindihan ko. Sige lang, huwag ka mamadali. Sinabi sa akin ni Cherry na binigyan kami ni Mama ng ilang tableta ng umaga niyon para inumin. At sinabi niya sa amin na dalhin ang mga bulaklak na ito at kung anumang makinang ginagamit niya sa paggawa ng mga t-shirt, ilagay daw sa kotse. Ginawa nila yon, sabi niya. Parang ibang kilos ni nanay. Kaya naman. Sumakay si nanay sa kotse at pinaandar ito papunta sa kalsada. Tapos bumalik at binigyan kami ng mga tableta na inumin. Iniinom ko ang mga tableta ko at inaalagaan ko rin ang sa kanya. Pero ininom ni Kerry ang mga tableta niya. At ininom ng mga lalaki ang kanilang tableta at iyon ay mga pampatulog dahil alam kong natulog sila. At kasama niya ang dalawa pa, ang mga maliliit, ang 3 taong gulang at ang 1 taong gulang. Kasama niya sila sa pasilyo, nakahiga sa sahig. At may plame siya, sabi niya, ibinos niya ang gasolina.
sa kwarto ng mga batang lalaki. Tapos ibinuhos niya ang gasolina sa kwarto namin at bumalik siya. Hindi siya nagtagal para nakawin kami. Sinabi lang niya, binaybay. Ang sanggol. Bumalik siya at sinindihan ang apoy sa banyo ng batang lalaki. Naamoy namin ng usok. At pagkatapos, sinindihan niya ang apoy sa kwarto namin. Pero hindi ito bumana. At kinuha namin. Sabi ni Faith, kumuha siya ng tuwalya. Ibig kong sabihin, bedsheet. At itinapon niya ito palabas ng bintana at lumalabas na ito. At bumaba siya sa bintana. Natakot siya at gustong bumalik, pero may humawak sa kamay niya. Sabi ni Kerry, huwag kang bumalik pataas. Tumalon ka na ng pababa. Sinabi ni Kerry na siya ang sumunod na tumalon pababa. At pagkatapos si Faith, ibig ko sabihin, sana tinulungan siyang lumabas sa bintana. Nakatayo lang siya sa bintana at upuan kasama ang mas malaking bata. At sinabi, halika na, halika na, halika na. Kailangan mo lumabas dyan. Kailangan mo lumabas dito. Kaya hindi ito nakatuon sa kahit sinong particular na tao. Ganun lang talaga nangyari. Ngunit ang di malilimutan ni Vicky ay hindi lang ang mga sinabi sa kanya. Pakiramdam niya, hindi niya nagawa lahat para matulungan ang mga apo nung may pagkakataon pa. Sasabihin ko lang na gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Gusto kong makuha ang mga apo ko at gusto kong gawin ang lahat ng makakaya ko. Para magawa ko ang dapat kong gawin. Para matulungan at makuha sila o kung ano pa man. Ayoko mapunta sila sa iba bago sa akin. Bigyan mo ako ng pagkakataong makasama ko sila. At kung di mo gusto, kung paano ko sila palalakihin, saka mo ako harapin pero huwag mo silang kunin sa akin. Ganun lang. Siguro nagkamali ako na hindi ko sila isinama nung umuwi ako. Ganun lang talaga ang naramdaman ko. Sasama sila sa hindi nila kilala. Gusto nilang manatili sa tatay nila. At baka lumala pa dahil sa akin. Malain naging desisyon ko. Hindi ko alam yan. Kung alam ko lang na pupunta sila para kunin ako, sa tingin mo iiwan ko sila? Hindi. Sa tingin ko, wala talaga nakakaalam. Pati ikaw at si Ricky. Alam mo yon? Alam mo? At hindi, tama ka. Hindi namin alam. Kaya, alam mo. Nasa isip mo lang lahat yan. Akiramdam ko. Parang ganun na ang pakiramdam ko. Dapat ako yung nanay na nanatili. Alam mo, si Ricky ay hindi na bata. Matanda na siya at may sarili na siyang desisyon para sa mga anak niya. Kaya ako parang naramdaman ko na dapat sinabi ko, hindi, sasama sila sa akin. Na yun na nangyari na to, dapat tumayo ako dun. Kasi sinabi ko sa kanya, sabi ko, sa pagkakaalam ko, pagpunta niyo dito, papasok sila sa eskwela. At seryoso ako doon. At sinabi ko sa kanya na wala akong pakialam sa sasabihin mo. Malalaman ko kung kailan sila online at pumapasok sa paaralan. At sabi niya, sige ma, ana mo pero. Dapat tumayo na ako noon para doon din ako, alam mo, dapat nanindigan ka rin doon. Pero ang pinaka nagpapaliwanag ng mga kwento tungkol sa nangyari sa loob ng bahay ay hindi galing sa mga matatanda. Galing ito sa mga batang nakatira roon. Pakiramdam mo ba ay ligtas ka sa inyong bahay? Dapat ay pakiramdam ko, ligtas ako sa bahay. Pero hindi ko pakiramdam na ligtas ako sa bahay. Bakit naman? Kasi may nangyari, si Mommy ay nagsindi ng apoy sa bahay. At natatakot ako, baka bumalik siya sa bahay at subukang patayin ulit kami. Pakinggan mo ang forensic investigator na ini-interview ang isa sa mga anak na nakaligtas ni Darlene. Upang maprotektahan ang privacy ng mga bata, itinago namin ang kanilang mga pagkakakilanlan at tatawagin namin ang batang ito na FB. Ang kwento ni FB ay may dagdag na aspeto sa investigasyon. Isa itong tila nagpapahiwatig ng premeditasyon. Sige, paano nagsiwala ng sunog si Mommy sa bahay? Nilagyan niya ng mantika ang kwarto namin at siguro pati sa ibang parte ng bahay. Tapos may ginawa siya para magliyab ang mantika at maging apoy. Sa kwarto namin, yun lang ang chance na nakita ko kasi sarado ang pinto at paulit-ulit niyang sinasabi na huwag kami lumabas. Sige, at nangyari yun ngayong araw. Ano? Saan nakalagay ang langis? Nasuli na yan. Para yan sa lawnmower or kung ano man. Sige, so parang lalagyan siya ng gasolina na ginagamit mo para sa lawnmower mo. Sige, nasa lalagyan pa ba yon or ibinuhos na niya?
Ibinuhos niya sa sahig. Sige, may iba pa ba siyang bilhusan? Binuhos niya ito sa braso. At sa tingin ko, malamang sa sala rin. At baka sa hallway o sa kusina. Kailangan niyo bang uminom ng gamot o anumang katulad dito para makatulog or sa ibang oras? Hindi, pero kahapon, binigyan kami ni Mami ng gamot. Pampatulog na gamot yan. Baka pinatulog niya kami para di namin malaman kung ako may simula. Tapos, aalis siya at dadaling kami sa loob ng bahay. Yung gamot ba ay iniinom o nilulunok mo lang? Nalulunok. Naalala ba kung anong kulay ng tableta? Isa ay asul at yun ang may nakasulat na PM. PM. Nakasulat doon. Sige, isa ay pula at dilaw. At hindi ko alam kung ano yun. Baka vitamina ko yun, hindi ko sigurado. Sige, kaya binigyan ka niya ng 2 tableta. Tatlo? Tatlo. Isang asul at isang pula. At Oo, dilaw, isang asul. At Dyla? Binigyan niyo tayo ng isang asul, 2 pula, at dilaw. Sige. At lahat ba ay nakakuha ng tableta? Pati ang aking sanggol. Nilunok ba ng sanggol ang tableta? Hindi, nilagay lang niya sa bote ng sanggol. Sa kanyang bote. Sige. Sabi ni FB, di umano'y tinangkang pumatay ng kanyang nanay noon. Tinangka na ba kayong patain ni Mommy dati? Hindi, pero ginawa niya. Sinubukan niyang saksakin si Daddy ng kutsilyo. Ilang beses niya itong ginawa. At nakita mo yon? Hindi ko nakita, narinig ko lang. Naglabas ba siya ng kutsilyo ngayon? Hindi ko alam. Ako kasi, hindi ko alam. Pinakita niya yon sa bata. Pero hindi niya yon ilalabas sa iba. Pero sa tingin ko, yun ang ginawa niya. Kaya inilabas niya, nakita mo bang tinutukan niya ng kutsilyo ang bata ngayon? Hindi, pero narinig ko lang na umiiyak ang bata. Nang normal, narinig ko siyang sumifigaw pagkatapos. At pagkatapos, narinig kong tumigil siya sa pag-iyak. Kaya inisip ko na sinaksak siya ng kutsilyo o may ginawa siya para mapabagsak siya sa sahig. Hindi ko alam. May pagkakataon na bang itinapon niya siya sa sahig? Hindi niya siya itinapon sa sahig kailanman. Sinaksak o tinangkang saksakin ba niya ang sinuman sa inyo? Hindi niya alam. Hindi pa niya sinubukan gawin yan. Sige, naitanong ko na ba ito sa'yo? May pulis na bang dumalaw sa inyo bago ngayong gabi o araw? Ibig mong sabihin, sa ibang pagkakataon pa? Hindi, yun lang ang unang beses na dumating sila. Sige. Ayos lang. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin kapag sinasabi kong nagbabanta si Mama? Sabi mo, tinatangkang patayin kayo ni Mommy ngayon dahil susunod. Sinabi ba ni Mama na gusto niyang patayin kayo? Or may sinabi siyang ganon? Hindi. Sige. Narinig mo na bang sinabi niya sa tatay mo na gusto niya siyang patayin? Oo, sinabi niya. Kwento mo sa akin tungkol doon. Isang beses sinabi niya yon sa kanya, pero naalala ko, isang beses, kausap nila sa telepono ang kaibigan niya. At nag-uusap sila tungkol kay Mami. At pagkatapos, sinabi ni Mami, papatayin niya kami lahat, pati na rin ang kaibigan niya. Sige, hindi ako makapaniwala sa naririnig ko. Nakakalungkot marinig ang mga pinagdaanan niya at ng mga kapatid niya sa lugar na dapat ligtas. Malinaw na naalala ni CB na kababatang kapatid ni FB ang isang eksena. Isang beses, mabait siya sa amin habang binibigyan niya kami ng mga gamit. Pero wala siyang sinabi ng magpasalamat kami sa kanya. Tahimik lang siya. Sige. At tuloy naman niipi niya. Nakita namin siyang nag-iimpake at paulit-ulit namin siyang tinanong kung aalis na siya. Sabi niya hindi siya aalis. At pagkatapos, patuloy lang siyang umiite at gumagawa ng mga bagay na hindi naman niya karaniwang ginagawa. Kailan nakuha ni Mami yon? Sabi mo nagbuhos siya ng gasolina. Nangyari yon sa oras ng tulog. Oras ng pagtulog? At saan ibinububos ni Mommy ang gasolina? Doon yan sa may bintana at parang malapit sa ganon. Basta nasa sahig kami. Sa mga lalagyan? Ibinuhos niya ang mga iyon sa loob sa mga lalagyan? Inilagay niya ito sa tabi ng bintana. Sa tabi ng bintana? Sige. Ginawa ba niya yun sa lahat ng kwarto? O piling kwarto lang? Dapat ba? Oo, kasi pumasok siya sa kwarto ng mga lalaki.
At sa tingin ko, tinitingnan niya kami para siguraduhin na tulog na kami para makapag-sindi siya ng apoy. At sabi ni Faith, iniisip niya na si Mami ay parang isa sa pang-singgan ng kandila na may mahabang hawakan. Iniisip niya meron siya noon at inilagay niya ito sa langis. Sige, ulitin natin. Sige. At pagkatapos, sa tingin ko, may nagsabi na pumunta siya sa likod ng bahay para hindi siya masunog. Pero hindi siya nasindi ng apoy sa kwarto namin kasi sa tingin ko, dahil hindi pa kami natutulog. Ang Siam Anyos na kapatid ni na FB at CB na tatawagin nating HB. Sabi niya, hindi niya palaging nararamdamang ligtas siya sa bahay. Sabi niya, tulad ng mga ate niya, binigyan din siya ng tableta pampatulog. Binigyan niya kami ng pampatulog. Binigyan niya kayo ng pampatulog. Pinapanantaban niya kayo sa kwarto o ibang lugar? Gusto niya manatili kami sa kwarto at natulog. At ano pa? Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang itsura ng gamot? Ito ay kulay light blue. May mga oo dito. Sige, tableta ba ito na kailangan mong lunukin? At may mga guhit ba ito? May mga oo dito. Mga uod, sige. Ayos lang. Ilan ang kailangan mong inumin? Isa. Isa? Binigyan ba niya ng isang lahat? Binigyan ba niya ng tigi-isa ang dalawang maliliit na bata? Sige. At nilunok nila ang tableta. Sige. Kailangan niyo bang uminom ng pampatulog na tableta gabi-gabi? Hindi. Sige. Bakit ngayong gabi? Kasi sinusubukan niya kaming patulugin, tapos bubuksan ng gas at susunugin ang bahay sa kwarto mo. Sa kwarto? At iyon ay sa kwarto ng babae. Sige. Kwarto ninyong lahat? Sige. At nasaan ang mga lalaki? Nasa kwarto nila sila. Sige. Yung dalawang maliliit, sa kwarto din ng mga lalaki? At nasaan si Mama? Siya ay nasa kwarto siya. Sa tingin ko, pumunta rin siya sa kusina. Sige. Sige. Paano niya sinimulan ang sunog? Nagluluto siya. Sa tingin ko, nagluluto siya gamit gas o mantika. Sige. At kailan mo nalaman na nasusunog na ang bahay? Paano mo nalaman? Kasi ako ay nakaamoy ako ng kung ano. Sige. Paano ka nakalabas? Binasag namin ang bintana at lamundag kami palabas ng bintana. Sige. Sige. At ang bahay ninyo, sa bahay ka ba o apartment nakatira? Nakatira kami sa bahay. Isa lang ba ang palapag o dalawa? Dalawa. Saan banda ang kwarto mo? Yung kwarto ng mga babae? Sa itaas na kwarto. Sige. At tumalong kayong lahat palabas ng bintana. Suot mo ba yan habang natutulog? Sige. Kaya sinuot mo yan at tumalong ka na lang kahit ano pa suot mo nun. Sige. At tatlo kayong mga babae, kaya kayong tatlo ay tumalon palabas. At pagkatapos, anong nangyari? At pagkatapos, nahulog kami. At pagkatapos, handa ng bahay. Pumunta ako at sinusubukan kong tulungan ng babae. Sinusubukan mong tulungan ng babae at pumunta ka at sinabihan ng mga tao sa katabing bahay. Sige, pumunta rin ba kayo doon sa huli? Alam mo ba ang pangalan ng mga taong iyon? Sige, anong nangyari sa kanya? Bakit kailangan mo siyang tulungan? Dahil sumasakit ang kanyang bente. Sige, ayos lang. Alam mo ba kung may iba pang nakalabas na bahay? Hindi mo alam kung lumabas ang mga batang lalaki? Hindi sila lumabas. Hindi sila lumabas. Hindi sila lumabas? Hindi sila lumabas. Sige, galit, malungkot o masaya ba si nanay niya yan? Hindi ko alam. Bagong sunog? Malungkot siya nung mangyari ang mga ganitong bagay sa sunog. Masaya siya bago ang sunog. Pakiramdam mo ba ay ligtas ka kapag kasama si nanay? Hindi sa lahat ng oras. Hindi sa lahat ng oras. Kaya naramdaman mo bang ligtas ka kay mama ngayon? Hindi nung sinabi niyang manatili kami sa kwarto. Saan kwarto? Sa kwarto. Sige. Bakit niya pa ulit-ulit sinasabing manatili lang kayo sa kwarto? Hindi ko alam kung gusto niya kaming masunog sa apoy o kung ano pa man. Natatakot ka ba na sasaktan ka niya?
Sa tingin ko, isang beses lang nangyari yon. Kwento mo sa akin kung ano nangyari nung isang beses na yon. Ngayong araw lang yon. Ngayong araw lang yon. Paano kanya sinubukang saktan ngayon? Akala ko sinusubukan niya kami sunugin. Sige. Paano mo mailalarawan ang pinagdaanan ng mga batang ito sa salita? 4 lang sa mga anak ni Brister ang nabuhay sa bahay ng lagim. Si Darlene Brister ay naharap sa 3 kasong malice murder, 3 kaso ng felony murder, 2 aggravated assault, 1 first-degree arson, at 1 first-degree child cruelty. Nakakulong siya sa Paulding County Jail nang walang piyansa. Pagkatapos maaresto si Darlene, nakakagulat na tila ipinagtatanggol siya ng asawang si Ricky. Sa panayam sa news station 11 Alive, sinabi ni Ricky Brister na mahal pa rin niya si Darlene. Sinabi niya sa nasabing istasyon at ito ang kanyang pahayag. Alam kong issue ito sa mental health. Humihingi kami ng tulong. Walang galit laban sa kanya. Sobrang nasaktan ako sa ginawa niya. Pero kailangan ko pa rin magpatuloy sa buhay. Tinanong ng reporter si Ricky Brister kung pinatawad niya si Darlene. At ang sagot ni Ricky ay napatawad na siya. Noong Setyembre 1, 2022, inanunsyo ng mga piskal na gusto nilang patawan ng kamatayan si Darlene. Ayon kay Matthew Rollins, District Attorney ng Paulding County, nararapat ang desisyon ng opisina dahil sa bigat ng mga krimen. Ngunit ang kaso ni Darlene Brister ay hindi kailanman umabot sa harap ng isang hurado. Noong Pebrero 2020, nakatanggap si Darlene Brister ng napagkasunduang plea deal na 3 magkakasunod na habangbuhay na sentensya dahil sa pagkamatay ng kanyang 9 na buwang anak, 3 taong gulang at 5 taong gulang. Nagsisisilbi siya ng mga habangbuhay na sentensya sa Pulaski State Prison sa Hawkinsville, Georgia. Tungkol naman sa kanyang mga anak na nakaligtas, hindi gaanong isiniwalat sa publiko kung ano na ang kalagayan ng kanilang buhay ngayon. Ang natitira na lang ay ang pag-asa na sila ay ligtas at inaalagaan matapos ang lahat ng pinagdaanan nila. Salamat sa pagsama. Ako si Elizabeth Milner. Kita-kits ulit dito sa susunod na linggo para sa isa pang babaeng kriminal.